Good day mga kabakal. Ito na naman po ako, Jun Jose ng PWFS TV. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay isang tanong ng ating isang kabakal. Ang tanong po niya ay ganito. Nagkabagsak ako sa production weld ko sa X-ray. Pwede pa ba akong maghinang? So, yan po ang question niya na tatalakayin natin sa araw na ito. Ngayon, ito po ay applicable lang sa mga X-ray weld. Okay? Ang tanong na ito ay applicable lang sa mga X-ray weld. Kasi ang X-ray weld, minomonitor natin yan ang mga bagsak ng mga welder. So ang QC, minomonitor ang rejection rate. Okay? So either depende sa client, pwedeng bilinear, percentage by linear, or percentage by joint. Okay? Depende po sa requirement sa kliyente. Okay? So, sa mga kabakal natin na na-assign na o nakapagtrabaho na sa mga piping, pipeline, alam ang mga ganitong sitwasyon sa mga fabrication na ang ginagawa ay mga tubo or piping. Alright, so bago tayo patuloy, okay, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa atin, please subscribe to our YouTube channel, PWFS TV, The Welding Channel. Okay? I-share nyo na rin ang ating mga video para sa inyong mga kaibigan. At sa gayon ay sa simpleng paraan ay matuturin sila. Okay? So, ito pong muli si Jun Jose ng Philippine Welders and Fitters Society Incorporated at ng PWFS TV. Alright, so tuloy natin ang ating talakayan. Nagkabagsak ako sa production weld, X-ray joint. Pwede pa ba akong maghinang? Yan ang ating sasagutin sa araw na ito. Isa sa pagkatanong sa akin sa mga, actually ito ay tanong sa akin sa friend sa FB. Sir, nagkabagsak ako sa production weld ko. Pwede pa ba ako maghinang? Okay, so ito yung actually yung tanong niya. Sasagutin natin yan isa-isa. Una, ilang percent na ang repair rate mo? Okay? So, yun ang unang tanong. Ilang percent na ba ang repair rate mo? Kung ang project nyo ay by linear meter, ilang percent linear meter? Kung ang project nyo ay by joint, ilang percent na by joint ang repair rate mo? Kung ang repair rate mo ay umabot na sa ceiling or cut off, okay? Kasi ang repair rate ay meron tayong ceiling o cut off, okay? Normally 3% 'yan. Okay? Pero depende 'yan sa inyong kliyente. Pero normally SOP ay 3%. Kapag umabot ka ng 3% repair rate, okay, prerogative ng QC ninyo, ng quality control nyo o ng inspector nyo na kunin ang welder ID nyo para stop weld muna kayo para bumaba ang repair rate ng project. Okay? So, prerogative nila yan. Ibig sabihin, halimbawa, kung ang repair rate acceptance nyo ay 3%, okay? Kung umabot ka na sa 3%, halimbawa, kung ang per joint, halimbawa ang pagko-compute nila ng repair rate, okay? Sa 10 hininang mo, sa 100 na hininang mo, okay? Tapos may 3 kang bagsak, yun ang 3%. Okay? Sa 100 na hininang mo, okay? At meron kang 3 bagsak na joint, yun ay 3% na. Kung naabot mo na yon na cut off, kung yung kung yung kliyente ay kung yung project nyo ay minomonitor ang repair rate, okay, automatic, okay, yung QC nyo kukunin ang welder ID nyo para hindi kayo makapaghinang or may stop weld muna kayo. Or kung sa linear meter naman, halimbawa sa 100 meter na hininang nyo ay naka 3 meters na kayo na bagsak, okay, umabot na rin kayo sa cut off. Okay? Kukunin na rin yung welder ID nyo para stop weld kayo. Okay?
So yun po yung mga cases. Okay? So as I said, normally 3% ang repair rate percentage na cut off. Pero iba-ibang kumpanya, iba-ibang project, minsan nagkakaiba-iba. Pero kadalasan 3% po 'yan. Okay? So yan ang iingatan nyo. Kaya dapat kapag naghihinang kayo, ingatan niyo para hindi kayo umabot sa cut off ng repair percentage. Sa mga nagtrabaho dyan, sa mga planta, sa mga fabrication yard ng piping, sa mga pipeline, alam itong mga sinasabi ko. Okay? Right. Hindi na ba ako makakapaghinang ulit? Isa pang tanong yan. Okay? So, ito ang kasagutan. Prerogative ng QC ninyo kung kailan kanya paghihinangin. Sa mga striktong kumpanya, makakapaghinang ka lang ulit kapag nakapag-training at nakapag-retest ka na at pumasa. Sa mga mahigpit na kumpanya, sa mga hindi mahihigpit naman na kumpanya, palalamigin ka lamang ng QC at sooner or later, paghihinangin ka na. Okay? Pero by right, okay, ang talagang gagawin ay yung first sentence. Yung i-stop weld ka, tapos pagtitrainingan ka sa welding school nyo ng kumpanya, tapos i-retest ka. I-qualify ka ulit sa qualification sa WQT mo. Okay? Pag pumasa ka, then balik ka sa production weld. Okay? Pero may mga hindi mahihigpit na kumpanya kasi na palalimigin lang yung welder, okay? Hindi paghihinangin ng say isang buwan, ganyan, depende sa QC nila, okay? Tapos paghihinangin na. May mga kumpanyang ganon, okay? Tanggapin naman natin at hindi, merong mga ganon. Pero as I said, ang talagang ginagawa diyan ay ipa-training ulit at ipa-retest ulit. Okay? Para sa ngayon ay makita na talagang qualified pa yung welder. Okay? Another question. Bakit may stop weld? Bakit nga ba? Ang stop weld ay mitigation strategy para maiwasan ng pag-shoot up ng repair percentage na siyang binabantayan ng mga QC personnel. Binabantayan kasi yan weekly ng mga QC personnel. Kapag malaki kasi o mataas ang repair percentage, okay? Isang malaking dagok ito sa kumpanya, okay? Tapos yung sa kliyente medyo mainit sila, okay? Kasi tinitignan din ng kliyente ang mga yan. So, kukwestiyonin yung mga QC ninyo, kukwestiyonin yung QC manager nyo, ganun din yung mga production people nyo. Bakit mataas ang repair percentage? Okay? So, yan ay isang mitigation. Para hindi na lumala yung problema, i-stop weld na yung welder. Okay? Kasi kung pababayaan mo siya, okay, puro na nga repair yung tira niya, pababayaan mo pa, lalong tataas yung repair rate mo. Kaya yun ay mitigation para hindi tumaas lalo yung repair percentage nyo. Kaya ini-stop weld ang mga welder na mataas ang repair percentage o naabot yung ceiling o cut off ng repair percentage. Anong problema pag mataas ang percentage o repair percentage? Una, ma-red alert ang kliyente. Okay? Pagsasabihan ng mga QC nyo at mga manager nyo, as I said earlier. Okay? Pangalawa, magagastusan ng kumpanya sa repair work at MDT work kasi i-repair ulit ng mga welder. Okay? So, another gastos. Okay? Yung labor, yung materials. Okay? Tapos, kasi ipapa-NDT pa ulit, ipapa-X-ray pa ulit. Okay? So, another gastos. Okay? So, pangatlo, madedelay pa yung madedelay pa yung project nyo dahil maraming repair. Okay? So, yun yung mga dahilan. Pangatlo, masamang reputasyon sa inyong kumpanya. Kasi, pag mataas ang repair percentage ng project niyo, medyo pangit sa tingin ng kliyente sa kumpanya. Okay? Ganun din, maapektuhan din ang welder. Bakit? Siyempre, parang na bumababa yung kanyang reputasyon bilang welder. Bakit? Kasi mataas yung kanyang repair percentage. Kaya dapat sa mga kabakal natin na welder, lalo na kapag 100% or meron tayong x-ray sa ating mga hinihinang,
ay dapat ay ingatan natin ang ating mga weld joint o ating paghihinang. Okay? Nang sa gayon ay maiwasan natin ang pagka-stop weld at ang pagtaas ng repair percentage. Kaya bantay sarado ang mga QC ang repair percentage weekly. Kasi binabantayan nila yan weekly. So weekly, meron silang data. Okay? So yan po yung mga dahilan. Ngayon, makakapaghinang pa ba ulit ako? Normally, oo. Kapag natapos mo ang back to welding school lesson mo at pumasa ka ulit sa WKT. Okay? Ito ay para sa mga mahigpit na kumpanya or sa actually ito yung normal na gagawin as I said earlier. Okay? Pero ang ibang mga kumpanya, QC ang magdidesisyon kung papayagan kang maghinang after certain days na na-stop weld ka. Okay? So discretion yan ng QC. However, sa mga mahigpit na kumpanya, hindi ginagawa ito, kundi dadalhin ka talaga sa welding school nila at mag-training, tapos ipa-requalify ka ulit. Okay? Right? Kaya dapat ay mag-ingat tayo sa paghihinang upang hindi tayo may stop weld. Okay? Ang stop weld ay nagbibigay ng bad reputation sa inyo bilang welder. Okay? So, weld safe, weld a quality weld. Okay? Good luck in your welding production. Sundin ang mga best welding practices para maiwasan ang mga repair. Okay? At sundin ang mga parameters sa inyong WPS. Okay? Yung mga best practices natin lalo. Okay? Para maiwasan natin ang repair. Okay? Thank you very much. So, once again, subscribe to our YouTube channel, PWFS TV, the welding channel. Thank you very much. So, once again, ito po si Jun Jose, ang inyong kabakal ng PWFS TV at ng Philippine Welders and Fitters Society Incorporated. The Welding Channel. God bless you.